Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo panonood. Please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection o ating pagninilayan sa araw na ito. Gusto mo bang payapang buhay? Kailangan mo ng isang karakter na matuwid o righteousness. So, sa Bible guys, itong si San Pablo, ginawa niyang halimbawa ang sandals, di ba? O sapatos sa panahon natin ngayon. Na kailangan lagi kang handa na may panlaban, may handa kang lumakat, di ba? Para harapin yung mga kalaban natin sa buhay. Dahil alam naman natin, kapag ang taong makasalanan, di ba, ay namumuhay nang walang kapayapaan. Dahil siyempre, di ba? Kagaya ngayon guys, maraming issue sa ating bayan, di ba? Pag pinag-usapan bilyon-bilyon, milyon-milyon ng pera, yung mga taong sangkot dito, di ba? Na nasasangkot nga dahil sa perang sobrang laki. Pero kung iisipin mo guys, di ba? Kung iisipin mo, may pera, alam ba, ikaw yun, mayroon ka nga perang limpak-limpak na sarapin, milyon sa bangko, bilyon pa sa bangko, pero pinapatawag ka naman lagi ng hearing, di ba? Sa Senado, sa Kongreso, o sa Korte. So, ibig sabihin, wala ka rin kapayapaan. Marami na sa history ng Pilipinas na milyon na pinag-usapan, bilyon pa, pero yung mga taong sangkot dito ay wala namang kapayapaan, di ba? Kaya, mas maganda na yung simpleng buhay, o pwedeng sabihin natin, mayaman ka, di ba? Pero, wala ka namang ginagawang hindi maganda. Hindi ko sinasabing perfect guys, wala pong perfecto. Ibig sabihin, majority ng ginagawa mo, o lalo na yung pinagkakitaan mo, ay sa tamang paraan o legal na paraan. Hindi galing sa kaban ng bayan, hindi galing sa nakaw, o kung kani-kanino pa man. Diba? So, ang kasalanan kasi ng tao, mula kay Eva at Adan, yung ating tinatawag na original sins sa ating mga Katoliko, ay galit ang Diyos sa atin. Di ba? Walang papantay dun sa galit niya. Dahil righteous nga siya, hindi niya pwedeng basta pabayaan na lang kasi nga matuwid siya. Kaya ang ginawa niya, di ba? Ang ating Panginoong Yesus ang siyang sinugo niya o pinadala niya dito sa mundo para bayaran ng ating lahat ng kasalanan. Imagine mo yung anak pa niya, di ba? Kaisa-isang anak ng ating amang nasa langit, ay siya pa itong nagbayad o pantubos sa ating kasalanan. Dahil kung tayo lang kasi guys, tayo lang mga tao, sa totoo lang, hindi mo natin kayang bayaran yung kasalanan na nagawa natin sa Diyos. Kaya dumating ang ating Panginoong Yesus, voluntary siya, di ba? Nagkatawang tao, namuhay kasama natin, para ipakita yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya ang naging role ng ating Panginoon Jesus ay namagitan siya. Dahil sa galit ng ating amang nasa langit, kailangan talaga ay may mantubos. Ito na ang ating Panginoon Jesus. Dahil kung wala yon, ang buhay lang natin guys, pag namatay tayo ay eternal death lang. Habang buhay lang tayong mamamatay. Hindi kagaya ng pagdating ng ating Panginoon Jesus, nagbigay siya ng buhay na walang hanggan. Kaya yan ang naging role na, bukod sa pagmamahal niya sa atin, ay talaga namang binuhos niya kanyang buhay para sa atin. Kaya nga sabi sa Roma, chapter 1, verse 16, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya sa Kanya. Yes, napakalina. Di ba? Kaya ginagawa natin dito, di ba? Although political vlogger tayo guys, pero meron tayong religious vlog, di ba? Kasi nga mas importante yung may kinakalat tayo, di ba? Na ebanghelyo para sa ating mga tao, para sa kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas natin lahat. Kaya hindi man tayo perfecto guys, importante na i-share natin yung mabuting balita kahit papaano, nakapagbigay tayo ng mga kalakasan sa pananampalataya. Lalo na
kung ang taong manonood dito ay pinanghihinaan na ng loob. Diba? Nawawalan na ng pag-asa. Magulo na ang kanyang buhay. Wala nang kapayapaan. So narito po ang salita ng Diyos. Huwag nyo na akong tignan bilang tagapagturo. Yung mismong salita lang po ng ating Panginoon, di ba? Na pagmamahal sa atin, malasakit sa atin, tinubos niya tayo doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago para ipakita ang kanyang pagmamahal at maligtas tayo sa eternal death. Kaya may binigyan tayong pagkakataon magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan po ang ating pagsikapan na sa araw-araw nating pamumuhay. Importante hindi tayo nakakagawa ng masama. Hindi man perfecto, pero majority dapat. Para payapa ang buhay natin. Kaya tignan mo guys, talaga yung mga taong walang kapayapaan sa dami ng ginagawang kalokohan. Talagang hinahabol sila ng mga taong niloko nila, ng taong hinahabol sila ng gobyerno at ng taong bayan. So sikapin po natin na mapaglabanan, di ba? Mapagandahan yung mga masasamang gawain na nagtutukso sa atin para tayo ay mapariwara. Alright? So, sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman, stage 4 cancer na. Sa problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabayin mo kasi napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay magtiwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Jesus, ay tsak yun. Ipagkakalooban naman yung kahilingan sa kanyang pangalan sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Pag pinagdarasal namin po lahat ng may sakit ngayon, kasama na si Doc Willie. At bless niyo rin po, Lord, yung mga tinaningan na sa buhay, yung matagal lang nakaratay, ipuhin niyo po, Lord, ng yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po kanilang karamdaman. Tanggalin niyo po kanilang sakit at yakapin na mahigpit para sa kanilang pamilya at ibalikan kanilang kalakasan. At ganoon din po, Lord, sa pamilyang nagkasira-sira, nagkawatak-watak, nagkaaway-away dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na magkapatawaran sa isa't isa at manumbalik ang magandang relasyon nila. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli. At ganoon din po, Lord, sa financial na kailangan po namin lahat. Lalo na po, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas at ng ulam. Pambawon sa mga bata. Iniisip pa, Lord, kung paano itatawid ang kanilang buong pamilya sa araw na ito. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.